Noong nakaraang video guys, napag-usapan natin yung mga diskarte doon sa mga negosyo na gusto nating papasukin. Napag-usapan natin yung yung dapat magkasama yung hilig, gusto at saka alam. Tapos location at saka yung puhunan. Ngayon sa video na to guys, pag-usapan natin yung yung negosyong sari-sari store. Halimbawa, ang hilig mo yung binta-binta. So, kung mahilig ka sa pagbibinta guys, bagay sa'yo yung sari-sari store. Tapos, alamin natin kung ano ba talaga ang dapat din nating isalang-alang para maging successful tayo sa negosyong sari-sari store. So, yun ang alamin natin guys kung ano ang isalang-alang natin. So, ang unang isalang-alang natin guys, dahil yung sari-sari store, yun talaga ang gusto natin dahil yun ang hilig natin yung magbinta-binta. Tapos alamin natin kung ano yung magiging ano yung magiging diskarte para maging successful tayo sa ating negosyo na sari-sari store. Unang-una guys, alamin muna natin yung yung mapagkunan natin ng mga paninda. O saan ba tayo mangumpra ng mga paninda para ilagay natin sa ating sari-sari store. Ang diskarte ng iba guys, karamihan doon sila mamimili sa grocery. Yung grocery naman nagbibenta ng wholesale at saka retail. So kung wholesale ang bibilhin mo, medyo makamura ka kasi may discount ka. Tapos kung tingi-tingi naman yung tingi-tingi naman yung bilhin mo sa grocery, halos lumilabel lang sila doon ng presyo sa mga tindahan kasi retail. So para mura ka, maka-discount ka, doon ka sa wholesale. Ang iba naman, bumibili sila doon sa mga supermarket kagaya ng Pure Gold. So karamihan sa Pure Gold naman, medyo mura sila kaysa ibang department store, supermarket. Yung mayroong mga mall na medyo mataas ang presyo sa kanilang supermarket, pero ang Pure Gold mababa lang sila, kaya marami ang namimili doon sa supermarket ng Pure Gold para doon sa kanilang mga tindahan. Tapos ang guys, ang una nating isalang-alang yung mapagkunan natin ng mga paninda. So doon tayo kukuha ng mga paninda sa makamura, tapos maka-discount pa tayo. Tapos ang pangalawang isalang-alang natin guys, kung ano ba yung mabibili sa tindahan kapag nagtitinda tayo. Ano ba yung gustong bilhin ng mga tao? Halimbawa, kape, sardinas, ayun ang mga madaling mabinta, mga noodles, etseria, ganon. So alamin natin kung alin yung mabilis mabinta, doon tayo mag-focus magbenta. Kasi kung magbibenta tayo ng medyo mabagal yung bintahan, so mabagal din umuusad yung pera natin. So dalawa na yun guys, yung mapagkunan natin at saka kung ano yung mabibili sa lugar natin. Tapos yung isa lang alang din natin yung kompetensya. So ang sari-sari store guys, kung minsan talaga marami tayong kompetensya kasi kung halimbawa doon sa inyong barangay or sa iyong komunidad, halos pag ikot mo sa kanto may tindahan. Kung minsan dito sa amin magkatabi yung tindahan. Kaya ang pinakamaganda talaga dyan, isalang-alang natin yung mga kompetensya. Anong gawin natin? So alamin natin kung ano yung magkano yung presyo. Halimbawa, swak na beer brand gatas, so magkano ang presyo doon sa kabila. Kung halimbawa ang sa kabila 14, tapos sa pinagkukunan mo makukuha mo lang naman ng 11 sa pinagkukunan mo, pwede mo na sigurong ibenta ng 13. O kung sa kabila 15,
pwede mo sa'yo ibenta ng ng 14 or de kaya pumantay ka. Kasi kung tumaas ka doon sa kabila guys, may tendency na yung customer mo doon sa kabila bibili yun kasi mahal yun sa'yo eh. So pero kung doon sa pinagkukunan mo, mababa yung yung bintahan, may tendency na bumaba ka ng konti doon sa kakompetensya mo ngayon na tindahan. So kung medyo mababa ka, kasi ang mindset talaga sa mamimili, kung saan yung mababa ang presyo, doon talaga yung pupunta. So kailangan lumibil ka sa presyo sa kakompetensya mo o di kaya bumaba ka ng konti. So doon yan magkatalo sa sa lugar na pinagkukunan mo ng paninda. Kung mababa ang kuha mo doon, maibenta mo siya ngayon ng ng mababa. Pero kung mahal ang kuha mo doon, siyempre mahal ang pagbenta mo para malusot mo yung puhunan at ganansya. Paano kung mataas ang benta mo mataas ang benta mo kaysa kakompetensya mo. So wala bumibili sa iyo doon talaga sa kabilang tindahan 'yun. Kasi mataas yung sa iyo. So ganoon 'yun guys, isalang-alang natin yung yung mga kakompetensya natin na sari-sari store din. Tapos ang pangalawang kasunod na guys, isalang-alang natin, ito yung pag-uugali natin. Kaya kung minsan ako mismo na experience ko yung bumibili ako ng pumunta ako doon sa sari-sari store. Doon sa sari-sari store na yun, mayroon din silang bakery. So bumili ako ng pandesal. Bumili ako ng 5 pirasong pandesal. Tig 2 piso, di 10. Tapos bumili ako ng ng swak, ang binta sa swak 14. So 10 plus 14, 24. Ang pera ko 100. So, pag abot ko doon sa pag abot ko sa 100 sa tindera, nagalit yung tindera sa akin. Sabi, yun lang ang bibilhin mo. Ang laki-laki ng pera mo, wala kaming panukli. Maghintay ka dyan. So, naisip ko ngayon na pwede naman ako pumunta doon sa kabila. So, umalis na lang ako. Hindi na ako nakipagtalo sa tindera. So, kung minsan, ang pag-uugali din natin, guys, naka-apekto din sa negosyo natin. Pwede naman niyang sabihin na, Dong, wala naman akong panukli dyan, Dong. Tig-piso lang yung pera ko dito. Kung okay lang sa'yo, maghintay ka. Pero kung hindi ka makapaghintay, sa iba ka na lang bumili. Kasi wala akong panukli. Pwede naman yung ganun. Hindi yung yung magalit. Kasi kung gano'n ang mindset na magagalit ka doon sa customer mo, hindi na babalik sa iyo yung customer mo. Gano'n ang natin guys, dapat isa lang alang din yun yung pag-uugali natin, yung behavior natin. Kung wala kang panukli, magsabi ka lang sa customer na, Day, wala man tayong panukli niyan, Day, malaki man yung pera mo. Pwede kang bumili sa iba, baka may barya sila doon, mabaryahan yung pera mo. Pero dito sa akin, wala po akong barya. Pwede yung ganun. Yung kalmado ka lang ba? Tapos yung guys, yung maliban doon sa pag-ugali, yung pagbibigay natin ng sukli. Kasi ang mga customer doon sa tindahan, kung minsan, sila, mga maro. Ang tawagin sa Bisaya, mga maro, yung mauutak. Kapag ang sukli mo magsobra, kung minsan hindi na nila isa sa uli yun. Hindi na nila hindi magde-declare. Maliban na lang sa mga honest, pag sumubra yung sukli, mag-declare na, sobra sukli mo. Yun, honest doon ng mga tao. Pero karamihan, yung tawag nito, karamihan talaga dishonest. Kapag magsobra ang sukli, hindi na ibabalik. Pero kung kulang ang sukli, magrereklamo yun. Kung hindi man magreklamo, na kulang ang sukli, hindi na babalik sa tindahan mo yun. Kahit naman ikaw, halimbawa pag bumibili ka ng isang paninda nila, tapos pagtanggap ng sukli, umalis ka kaagad. Pagdating mo dun sa bahay, kulang yung sukli. So siyempre, pag ibalik mo yun, hindi naman maniniwala yun kasi nakauwi ka na. Kasi ang usapan, bilangin mo yung pera bago ka aalis. Nagmamadali ka, yun pala kulang yung sukli. So ngayon, doon ka ngayon na
doon ka ngayon may inis nga halimbawa ikaw kulang yung pera mo ng 100 dahil sa nasuklian ka ng kulang, babalik ka pa ba sa tindahan na yon? Malamang hindi ka na bumibili kasi iniisip mo na yung tindera na yon parang mandaraya. So sa iba ka ngayon bumibili. Kung minsan ganoon din ang mga aspeto natin guys eh. So kailangan pag nagtitinda ka dapat ano ka yung ano mo talaga, i-check mo talaga yung sukli kung tama ba. Hindi ka sabihan mo customer, bilangin mo muna bago ka alis, baka kulang yung sukli ko. O kung tama naman, okay, walang problema yun. So ano na yun guys, dapat ano talaga lagi natin i-check yung sukli. Tapos yung ano guys, yung isa pang ano natin guys, yung halimbawa namimili ka sa grocery. Tapos lagi mong i-check yung resibo. Halimbawa, mayroon kang bibilhin na 20 items. Tapos sa 20 items, hindi mo alam na mayroong isang items na tumaas yung presyo. So kung hindi mo mabantayan 'yon na hindi ka rin magtaas. Halimbawa, sardinas, ang brand ng sardinas mo Ligo. Halimbawa, ang unang pamimili mo sa grocery na 'yon, yung sardinas na Ligo 24, pero sa sunod mo pamimili nag 25 na. Ngayon yung sa tindahan mo, halimbawa binili mo ng 24, bininta mo ngayon ng 26, so dapat may ano ka, 2 piso na ganansya. Pero hindi mo nabantayan na nag 25 na pala yung Ligo, tapos nag 26 ka, piso na lang yung maging ganansya mo. So dapat lagi mong i-check yung mga resibo para makapag-adjust ka ng presyo sa pagbibenta mo. Dapat hindi ka mahuhuli. Tapos yung guys, ang pang-last itong yung nagbabantay sa tindahan. Halimbawa, kung ikaw nagtitinda ng sari-sari store, mag-hire ka ng tindera. So minsan ang mga tindera reklamador. Dahil karamihan sa mga nagsari-sari store, yung tindahan nila, yung mahaba ang oras, magbukas ka ng alas 6, mag-close ka ng alas 10. Pag mag-hire ka ng tindera tapos minimum lang yung sahod, magreklamo yun. Dapat maganda ka magbigay din ng sahod doon sa nagbabantay na tindera. O di kaya kung halimbawa membro mo lang sa pamilya ang nagbabantay, kung minsan halimbawa anak mo, kapatid mo, kung minsan nangungupit, doon sa pagkukupit, yung magiging tubo mo, wala na yun. Mapunta na yun doon sa kupit. So, kailangan, ka din dyan. Bantayan mo rin yan. So, yun ang natin guys, sa mga technique sa pag negosyo ng sari-sari store. Ang natin dyan, yung mapagkunan mo ng paninda, tapos, ano ba ang mabinta doon sa sa lugar nyo, tapos yung mga kompetensya, tapos yung pag-uugali mo, pagbibigay ng sukli, yung nagbabantay sa tindahan, tapos lagi mong i-check yung mga resibo. So yun lang ang natin guys, yung magiging tips natin sa video natin guys. Sana sa magnanais magnegosyo ng sari-sari store, sa video na to makakuha kayo ng konting ideya. So salamat guys, mag-ingat tayo lahat guys.